Hello, good morning. Si Kuya Jun po ito. Today is Tuesday morning, December 10, 2024. Ang topic po natin ngayon is about yung katangian ng pangalan ng tao. The characteristics of the name of a person. So ito po ay desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, Supreme Court of the Philippines, noong March 30, 2005, sa kaso po ni Wang versus Cebu City Civil Registrar, GR number 159966. Basahin po natin yung katangian ng pangalan ng tao. Okay? A name is said to have the following characteristics. Ang pangalan po ng tao ay mayroong katangian. Number 1 po, it is absolute, intended to protect the individual from being confused with others. So, maliwanag po dito sa sinasabi ng desisyon ng Korte Suprema na ang pangalan po ng tao is absolute. No? Hindi pa mapag-aalinlangan. Okay? Absolute. Okay? Intended to protect the individual from being confused with others. So, ang layunin niyan na mayroon kang pangalan na hindi mapag-alinlangan para hindi ka makalito sa ibang tao, pangalan ng ibang tao. Number 2, it is obligatory in certain respects, for nobody can be without a name. So ito po ay isang obligasyon. Pag nabuhay ka po sa mundo, lalong-lalo na dito po sa Pilipinas, so kahit saan lugar, matik po yan, mayroon kang pangalan. No, kasi wala naman tao na walang pangalan eh. So it is obligatory in certain respects. For nobody can be without a name. Kahit nga yung ibang mga hayop dyan, mayroong pangalan eh. Tayo pa ba mga tao? It is fixed. Number 3, ang characteristic, it is fixed, unchangeable, immutable, or at least the start may be changed only for good cause and by judicial proceedings. So, ang pangalan po na tao, pangalan ng isang tao ay naka-fix yan. Permanente yan. Unchangeable. Hindi pwede yan palitan. Hindi pa bago-bago. Or immutable. No? Hindi pwede magkamali yan. At least at the start, and may be changed only for good cause and by judicial proceedings. Dito po, basahin po natin in relation to Article 376 of the New Civil Code of the Philippines. Nakalagay po dyan sa batas na yan, states that no person can change his name or surname without judicial authority. So, kung gusto nyo po magbago kayo ng pangalan, gawin nyo si Mary Grace Piatos, pwede po yun. Pero, ang nakalagay dito, judicial authority. Mayroong pa yung pahintulot sa korte. Yun lang po ang magbabago ng pangalan nyo. For good cause, ha? For good cause and by judicial proceedings. Gawin nyo Mary Grace Piatos. Okay? So, number 4, it is outside the commerce of man and therefore inalienable and intransmissible by act inter vivos or mortis causa. So, ang pangalan nyo po ninyo, hindi pwede yan ibenta or isalin. Pwede isalin sa pamagitan ng inter vivos, yung tinatawag na donation inter vivos, yung pagbibigay ng gift, regalo, habang buhay pa ang isang tao to isang tao na buhay pa rin. Mortis causa naman, yung pagbibigay ng donation or regalo, doon naman sa yung isa buhay, yung pinagbibigay, yung isa buhay, yung isa naman, yung nagbibigay buhay pa, yung isa buhay pa rin, pero magiging effective lang, mangyari yung gift na yan pag namatay na yung isa. So number 5, it is imprescriptible. No? Hindi, yung pangalan po ng tao, once na magkaroon kayo ng pangalan at nakarehistro po yan sa Civil Registrar or Philippine Statistics Authority, hindi po yan nagpiprescribe. Walang katapusan yan. Perpetual hanggang sa dulo ng mundo. Yun ang pangalan mo. Unless lang kung magpapalit ka ng pangalan. Sa mabuting dahilan at
with judicial intervention. So, yun po, ito po yung Article 376, yung no person can change his name or surname without judicial authority. Na-repealed po yan ng Republic Act or RA 9048, was amended by RA 10172, which expanded the authority of the local registrars and consul general to correct errors in the civil registry documents. So po yun. Ngayon, yung RA 10172 naman, it allows the correction of errors in the day of and month of birth or the recorded sex of person in civil registry documents without judicial order. So, kung mayroon kayong mga problema tungkol sa day or sa kapanganakan nyo, sa buwan, or even sa sex nyo, male or female yan, pumunta po kayo sa pinakamalapit na civil registrars ninyo at doon kayo matutulungan. So, yun, sana po na pulutan po natin ng impormasyon at aral itong share natin itong umaga na ito. Patungkol po sa characteristics of the name of a person, katangian po ng pangalan ng tao. So ulitin po natin, ang pangalan po ng tao ay mayroon pong 5 katangian. Number 1, absolute po yun. Okay, hindi mababago. Number 2, obligatory. Okay, obligasyon po yun. Okay, number 4, fixed. Number 3, fixed. Hindi mababago yan. Unchangeable, immutable. Number 4, outside the commerce of men. Hindi pwede ibenta yung pangalan nyo. At is, number 5, it is imprescriptible. No? Hindi po yan nagpiprescribe. Okay po. Sana po napulutan po natin ang aral po. Gaya ng sabi ko, kung sama kayo naroon, ingat po kayo lahat. Naway, i-blessed po tayo ng Panginoong Diyos. And si Kuya John po nagsasabi ito. Maraming salamat po.